Ayan, good morning sa inyo guys. Ito po, napakaaga akong gumising at nag-message po sa akin ang anak ng hari ng Brunei na ipagluluto ko siya ng paborito niyang munggo. Ayan, kung tawagin Mang Beans. At syempre may kasama yung Gigi. Ayan. At ang kamatis, sibuyas, bawang. Ayan. At syempre ho, ang binili ko ay hindi po ampalaya. Ang binili ko po ay watercress. Ayan. Yan po kasi ang gusto ng hari ng kwan. Ay, anak ng hari. Yung watercress. Papakikita ko po sa inyo ha, itsura. Ayan. Ito po siya. Ganyan ang itsura ng watercress. Yan pang ilalagay natin sa munggo. At syempre, hindi po mawawala ang amazing chicharon. Ayan. Ayan, mamaya kaibigan. Pakikita ko po sa inyo kung paano ang tamang pagluto ng pagkain ng anak ng hari ng Brunei. Salamat. Ayan, tumulo na po siya. Ngayon po, tatanggalan po natin siya ng sapal o yung balat ng munggo. Ayan. Ayaw po kasing kumain ng anak ng hari kapag may mga sapal. So, kailangan malinis ang pagkakagawa ho natin. Isang malaking karangalan sa akin ito ang paglutuan ko ng mga anak ng hari. Ayan. Tanggalan mo natin yung mga sapal. Ayan po, maya-maya po, hanguin po natin siya at igigisa naman natin. Ngayon po ay gigisa naman natin itong kamatis, sibuyas at bawang. Ayan, sinet aside na po natin yung munggo, yung mang beans, para po sa pagigisa naman. Okay? Ayan. Ayan, ngayon po magigisa na po tayo. Unahin po natin ang bawang, ang sibuyas. Ayan. Ayan, pinakamagandang laban dyan. Taob na naman ang kaldero ng kwan. Alam nyo, madalas yung baluto sa akin ito ng anak ng hari ng Brunei. Kasi yung babae ko, so kasi na yun, lumaki pa ako sa London. Ayan. Pagkagaginisa po natin yan, sunod na po natin ang syempre bawang. Kailangan ho maunang bawang, ang sibuyas. Kasi ang bawang madali lang yung maluto. Ayan, bawang naman. Sunod natin. Medyo kakaramelize lang po natin ng konti at ibabraw natin ng konti ang bawang. Ayan. Okay, susunod naman po natin yung kamatis. Kailangan po yung kamatis durog na durog po para mas maganda ang lasa. Pagdating sa mang beans, munggo. Lalagyan po na siya natin konting asin para madurog na mas maganda ang kamatis. Yan po ang sikreto lagi. Lagyan po ninyo konting asin para mas mabilis madurog ang kamatis. Okay? Kung nakikita nyo po, ako ay may dala-dala. Meron pa ako akong chicken powder dito. Ayan. Baka naman. Ayan. Haluin lang po natin kung sa madurog yan. Lagyan natin ng konting chicken powder para mas maganda ang lasa. Ayan, para mas malinamnam mo ang lasa. Ganyan po. Ito. Ayan po. Kung makikita po ninyo, durog na ho ang kamatis. Kailangan po mas durog po ang kamatis. At pag malapit na ho yan, ilalagay na po natin, pag madurog na ho yan, ilalagay na po natin yung munggo. Ayan. Malinamnam na ho yan, may kinta na. Kung papampuksin po ninyo, halas, hindi ho ako nagsasahog no. Nagsasahog ko lang ho dito chicharon. Napakaganda ho. Mas malinamnam ho yan kasi durog na ho kamatis. Ayan. Ayan po, isasali na po natin ang ating nilagang mang beans. Ayan, sa munggo. Ayan, pakitang-kita nyo po. Napakaganda ng itsura. Ayan. Isagit lang po ito, ilang kulo lang. Tapos po, lalagyan po natin siya ng watercress at chicharon. Yun. Yeah. Ayoko po kasi nung masyadong hindi ho sanay ang reyna ng Brunei na masyadong maraming tubig ang munggo. Wala, ang kasarapan lang ho. Yan, ganyan. Ano po? Wow, amazing. Yan, kumukulo na po siya. Ngayon po, maglalagay naman tayo ng chicharon na. Ayan.
Ayan. Ayan. Kita po ninyo yung chicharon na yan. Yan po ang isa sa mga nagpaborito po talaga ng anak ng hari ng Brunei. Prinsesa po kasi yun. Masyado pong maselan yung pagdating sa munggo. So, kailangan may chicharon. Ayan. Kita niyo po. Napakadaming chicharon. Mas masarap, mas malinamnam. Yan na po ang aking pinakasahog. Ayan. Kitang-kita po ninyo. Napakasarap at swabe-swabe. Hindi po kailangan ng ubod ng dami ng sabaw ng munggo. Hindi ho ganun. Yung nagluluto. 1 minuto lang ho at lalagyan naman natin ng watercress. Ngayon, i-add naman po natin ang watercress. Ayan, kita nyo? Ayan, ang magpapasarap ko. Napakasarap po yan. Diyos ko. Ayan po ang hinahabol kasi po yung anak po ng hari ng Brunei, vegetarian po yun. So, kailangan ho marami laging watercress. Hindi ho siya kumakain ng palaya at mapait daw. May message po sa akin yun eh. Nasabi sa akin Ace, ayoko ng ang palaya, mapait yun eh. Gusto ko watercress. Ayos din ano. Nakakatawa din eh. Ganyan talaga pagka-chef. Ayan. Napakasarap po. At titikman po natin yun kung ano hong lasa ang ating ginawang pagkain ng hari, pagkain ng reyna. Naku po, nasabi ko na baka isa po ako sa mapatawag nito at baka ipakasal sa hari ng reyna. Napakasarap po. The best. Wala akong tatalo. Ayan po. Tapos na po. Ayan, kitang-kita nyo yun na. Ayan. Blanch lang po yung gulay. Hindi po kailangang overcook. Ayan. Thank you very much. Susunod po natin ang, siyempre, ang kapartner. Walang iba. Pagka wala pong ganyan, hindi po natutuwa ang reyna. Ano po? Ngayon, ito naman po yung partner po ng pagkain na ating niluto. Hindi po kasi po pwedeng walang partner yung pagkain po na niluto po natin na mangbing para po sa reyna ng Brunei. Masyado pong maselan yun. Tinawag po sa akin ng umaga, sabi sa akin, wag na mong lalagyan na ang palaya at masyado raw pong mapait yun. Sabi niya po sa akin, palitan ko na ng watercress. Kaya yun po yung gulay na nilagay ko. At saka po chicharon. Ayan. Ngayon po, babalik na rin po natin siya. Kailangan po crispy po ito. Ayaw po nung reyna ng anak ng hari ng reyna, hindi po crispy. Kailangan po crispy. Dito sa mahilig sa mga medium, mga rare, ayaw po nang gano'n ng hari ng reyna. Yung anak po, ayaw po nang gano'n. Gusto nila ito lang. Crispy, kaya dapat lang yun lagi. Pagka nagprito ko kayo ng isda sa pagkain ng hari, ng anak ng hari ng Brunei, kailangan nyo lagi ng crispy. Tips ko po yun para sa inyo. Nakakatawa din nila po. Ayan guys, ang finished product po natin ng pinakamasarap na isda at pinaka-crispy na ibibigay at pakapakain natin sa reyna ng Brunei. Ulitin ko po sa inyo, kailangan laging crispy at maselan po yun. At kung magluluto kayo ng munggo, huwag ang palaya. At ayaw nyo po yun, mapait daw. Ang pinakamaganda raw po ay watercress. Ayan.